Ito, ang pinakamalaking lobster na nahawakan ko sa buong buhay ko. At nandito tayo sa tinatawag nila na pinaka-overpriced sa seafood market sa buong Manila. At sabay-sabay nating alamin kung ilang libong piso ang gagastusin ko dito sa seafood dampa na to. Sa video na to, Fresh lobsters dito sa Pasay. I'm on a mission to spend my hard-earned money on different Filipino seafoods sa sinasabing pinakamahal at overpriced sa seafood market sa buong Manila. Parang overpriced daw dyan. Anong masasabi mo dun? Kagabayan ko kayo kung paano nga bang tamang paraan sa pagkain dito. Okay, oh my God, parang sumasayaw lang ang mga kamay ni Kuya. Kakain tayo ng isang damakbak na Filipino seafood from crabs, shrimps, fish, and even giant lobster. Oh, shooks. Ayan. At tingnan natin kung okay ang presyo, okay nga bang kalidad, at syempre, okay nga bang lasa, at kung magkano ang gagastusin natin sa dampa na to. Diyos mio, parang sanggol na yung laki. Ready ka na ba? Tara! Mahigit 20 taon nang nakakalipas nang tinayo ang Dampa Seaside Market sa Pasay. Isang one-stop shop for all of your Filipino seafood cravings, ranging from seashells, fish, crabs, and even lobsters. Galing sa iba't ibang lupalop ng bansa tulad ng Aklan, Palawan, Capiz, Zamboanga at iba pa. Kaya naman, kadalasan ng mga turista ay nakain dito. Pero mga ilang taon na nakakaraan, may mga ilang batikos at hindi magandang reviews ang ilang kainan dito dahil sabi nila ay hindi daw sulit at overpriced daw ang mga ito. Or in other terms, budol. Nakalibot na tayo ng iba't ibang probinsya sa Pilipinas at nakakain na ng mga legit quality seafood. Kaya naman ang mission ko sa episode na to ay tingnan natin kung hindi nga ba talaga sulit na gastusin ang pera mo sa mga seafood dito. Boom! Pare, isang magandang araw dito sa Seaside Dampa, dito sa Pasay City. Pops, nandito tayo sa medyo controversial na dampa dito sa Pasay. Kasi sabi nila yung mga presyuhan daw dito medyo mahal, medyo overpriced daw. Pero nandito ang Chewy Show para hatulan kung sulit nga ba, overpriced nga ba yung mga seafood nila dito. So, pinaka-proseso dito, dalawa. Una, magba-market ka muna. Meaning, pipili ka, makipag-bargain ka ng mga seafood na gusto mong ipaluto. And then, pag nakapamalengke ka na, sobrang daming restaurant sa pwede pagpilian. Sila yung magluluto ng mga napamili mo. So, sila rin magsasuggest kung anong klaseng ulam or anong klaseng putahe yung pwede sa napamili mo. Anyway, Pops, isang mahaba to. I'm ready to rumble. Maglakad na tayo, maghanap tayo ng iba't ibang seafood na kakainin natin ngayong araw. Tara! Oy, pare, dito na magsisimula yung journey mo dito sa Dampa, dito sa Pasay. Iba't ibang vendor sa mag-aalok sa'yo. Katulad dito kay Chitay Baguio. Ito, may lobster tayo dito. Yes. Paano bentahan dito kayo per kilo? Parang Per ganun? kilo po bintahan dito. So dito iba-ibang seafood stalls. So pwede ka mag-ikot-ikot muna. Yes, So, pwede ikot-ikot. pero katulad sa stall mo, may iba-ibang seafood. Ayan, Pops, makita wide array of seafood. May puset, may clams tayo dito. Ito, lobster. Oh, kasama pa si Kuya, may crabs. Ano Kuya, lalaki, babae? Lalaki. Meron din babae dito, tama Kuya. Anyway, tingin pa tayo na iba dahil marami dito. So makita mo dito, may iba pang seafood. Oy, Kuya! Parang first time kita makita. Okay, so dito, sa stall nito, pangalan namin is Banagan Seafood. So dito, ay, malalaki rin oh, mga hipon din. Ang laki, sugpo ba yan? Apo, tiger shrimp po. Tiger shrimp, ang laki. Magkano per kilo niyan, sir? 1-2. 1-2. Kasi malaki siya eh, no? Apo, 1-2. Pero pag mga regular lang po na shrimp ganito po, 480 isang kilo. Mura lang, 480 lang. Tapos yung mga pusit natin na pang calamares, pang adobo po, 450. Oh. Kuya, dito ikaw ba, para sa'yo may technique ba dito? Parang kunyari, unang beses mo, may technique ba? Ang pinaka-the best po talaga kapag first time nyo po talaga, kayo po talaga mamimili. Ikaw? Apo, kayo po yung mamimili ng seafood and then Ba't yung iba ba tawad-tawad po. anong ginagawa? Hindi, yung iba po kasi dumidiretso sa restaurant. Pero pwede naman din po yun. Kumbaga, pag dito lang kasi sa palengke po, mas makaka-discount lang. Makakatawad ka. Apo. Kunyari, di ba, binigay ko yung presyo na 1-2. Sige, 1,000 na lang kung bibili ka sa akin. Okay lang di ba, maglilibot-libot muna, di ba? Canvas. Sige lang po. Sige pa, sana pa tayo, thank you. So dito pare, ano talaga eh, kumbaga, hindi choose your poison eh, choose your favorite. Kasi marami talagang mag-aalok sa'yo, marami magtatawag na sa'yo, uy sir, dito ako kumain, sir, may discount kami. Sir, ako bahala sa'yo, bibigyan tayo extra ganito. So, niligawan ka talaga nila. Ikaw na bahala kung sino sasagutin mo ng yes mo sa mga manliligaw mo. So katulad nito, may isa pa tayo dito. So, uy, baka maliit ako pero baka mauntog pa rin ako. Okay, pare, after 30 minutes sa paglalakad at pagka-canvas ng iba't ibang seafood stall dito, natagpuan ko na ang aking seafood stall for today. Unang location, ito yung Gracie's
Seafood Dampa Market. So makita mo dito, sari-saring seafood. May mga puset tayo dito, may hipon, may malalaking hipon, may tahong, clams, oyster, crabs, lapu-lapu, maya, doon naman may mga lobster. Anyway, Hello po. ayan, kasama natin si ate. Welcome Banks. to, yes. Ma'am, ang unang tanong ko sa'yo, Yes po. kunyari ako, baguhan ako dito sa Yes. Dampa, dito Opo. sa Pasay. Ano bang mga dapat na tips na parang maalala nila? Yeah. Number 1 tip po is mag-canvas po kayo. Yun po yung pinaka, para makatipid po kayo or lesson po kayo sa ibabayad po. Lalo na po sa palengke. Ang Yes. galing nga. Kasi para, ang Opo. galing mo, honest ka. Kasi, iba sabihin, medyo, iba aggressive talaga. Opo. Parang, uy, dito kayo, sir, kumain, bigyan natin sa... So, okay lang sa'yo na, sige sir, tingin ka muna sa lang iba. naman po. Wala pong problema. Kasi pag, katulad nga sinasabi ng amo namin ng may-ari, pag para sa'yo talaga. Magsasuggest ba kayo ng anong pwedeng pagkain dito, anong luto dito? Opo, sir. Before po tayo mag-ano ng hipon, kasi minsan may mga customer na pili lang po ng pili, tapos hindi po natin alam kung anong klase ng paluto, may nagbabalik. Tulad po pag mga hipon na ganitong size, Opo. ang mga usually luto po nito, tempura. Nakadepende Opo. rin sa mga buhay po klase. natin yan, mga steam, ganun. Mas masarap po yun, halabos. Ate kasi iba, usually sinasabi nila, ay, huwag ka magdampa ka sa Pasay, mahal kasi Kasi mahal. dyan. Parang overpriced daw Opo. dyan. Anong masasabi mo doon? May take ka ba doon? Usually naman, sir, depende po. Pag seasonal po talaga, medyo mataas po ang kalakal natin. Pero ngayong summer po, medyo mababa. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, before po kayo bumili, magka-canvas po kayo. Kasi usually, may pinapakita pong tag price, pero hindi po yan nasusunod. Pag nag-canvas ka at marunong ka talagang mamili, makakamura ka po. Like this hipon, ang bentahan po natin dito, 850. Pero para sa inyo po, 600. Usually sa mga customer namin, binibigay lang po talaga namin siya ng mura. Tsaka siguro ano rin atin, kasi kumbaga parang kahit saan ka pumunta kasi kumbaga barteran yan eh. Yes po. Kumbaga kung pumayag ka dun sa Oo. presyo, kaya pwede mo, kaya nga, Kaya nasa galing din yan yes, no? Depende naman po sa'yo. Kung papayag ka sa presyo kung mataas, then go, di Yun ba? nga, make sense din. Yes. Iba kasi ba't ka pumayag, di ba? Opo, Parang opo. you have the choice naman na maghanap ng iba o hindi Yes, bumili. totoo po. Pero bago ang lahat, ate, may mga lobster ka, Yeah, di ba? we have- So dito naman, ito yung aquarium nila na punong-puno Yes. ng lobster. So may sea mantis, meron tayo ditong lobsters. Ito, may mga clams din tayo dito. Uy. Oh, wow. This is Hindi the ko ba kunin tiger natin? one. Yeah. Wow, ito yung tiger lobster natin. And ito po yung bamboo. Ano this? Usually, sir, mas mura compared sa tiger. Parang nag-swimming na, ha? Mas mura yung... Mas mura po ito compared sa tiger po. Ito magkano to per kilo? Ito kasi, sir, per kilo, 4,500. Since malaki siya. Uy, klase pare. Fresh lobsters dito sa Pasay. Anyway, Ate Bangs, plano ko, mamaya na ako magla-lobster. Okay. Tikim muna ako ng ibang seafood nyo. Sige, sir, no problem. Sige. Anyway, Paps, pili na kami. Di ko alam kung anong orderin ko. Siguro may maya, puset, hipon pang tempura. Di ko pa alam. Anyway, tara. And tatanggalan po natin ng tubig yan. 300 lang po yan. Sige, 300. Pwede. 450. It's that $100. Ano pang gusto mo, sir? Sariwang-sariwa po yung maya-maya natin, sir. Magkano yan natin? I-check ko lang po. 980 po ang bentahan nito. Gagawin ko na ng 850 sa inyo. Na maganda. Halika, tara. Ate, thank you. Pagkatapos mamalengke, ang susunod na step ay choose your restaurant kung saan mo ipapaluto mga ito. Katulad ng iba't ibang seafood stalls dito ay sobrang dami ring restaurants ang pwede mong pagpilian. Dito, pwede mo ipaluto yung mga napamalengke mo kanina. Pero on the other hand, pwede rin mo dumiretso ka na sa restaurant at yung restaurant na mismo yung mamamalengke para sa'yo. Pero sabi ng mga lokal dito ay hindi raw advisable yun dahil di hamak ay mas mapapamahal ka. Mas maigi na ikaw mismo ang mamalengke ng iba't ibang seafood mo para kahit papaano makabargain ka. At sa unang location natin, ang napili ko ay ang U Climate Seafood Restaurant. At dito ay gagabayan ka ng mga staff kung ano mga bagay na luto sa mga napamalengke mo. Okay, so dito sa Dampa, ang style niya, bibigyan ka ng menu. Ito yung mga choices na pwede mong palutuin doon sa mga seafood na nabili mo. So yan, may 1/2 kilo, may 1 kilo. Dito, may crabs, lobster. So cooking charge na to. Hindi kasama yung pagkain dyan. Cooking charge lang to. After choosing kung anong lutong bagay, ay dumiretso na ako sa kusina para makita ang aksyon. Crab meat fried rice ang gagawin dito. Naglagay ng crab meat, itlog, nilagay na yung kanin. Boom. So
So tuloy-tuloy lang yung pagluto hanggang kumapit lahat ng lasa doon sa kanin natin sa crab fried rice natin. Luto na yung fried rice natin. It goes in, it goes to the bowl. Mukhang mabango. Dito naman yung tempura natin. Nilagay na yung butter. Nilagay dito, prinito. Ito yung tempura na pinabili natin kanina sa palengke ni ate. Kung magkakamaling mahulog ko yung camera ko. Maging tempura din ito. This side naman yung sinigang sa miso. Dito nilagay yung maya-maya namin, no? So, nilalagay niya, ito yung miso paste, tama ba? So, ito na yung chinap-chop na maya natin. Nilagay na dito. Okay, it goes in sa ating sabaw. Tama, papakuluan. Okay. Ay, luto na. Okay na yun. Ito yung maya natin. Luto na. Okay, bango. Oh, this looks nice. Makikita na tayo may mga Oh, ayan na. Makikita ka na ng ex mong kuya. Sabi niya, sayang. Sayang, artista na ako. Vlogger na ako. Okay, so gagawin na yung ating Chinese style adobo. So nagigisa na si kuya ng sili, sibuyas, bawang. Okay, so ito yung fresh puset na binili natin kanina. It goes in. Uy. Okay, nice. High fire, high walker. Oh, look at this. Okay, oh my God. Parang sumasayaw lang mga kamay ni kuya. Woohoo! It goes in. Suka, I believe. Okay, yung squid ink nilagay na rin. Okay, may action dito sa kusina, pare. Ibang klase, ang bango ng aroma. Ang bango lahat. Ilang minuto na lang ito maluluto na. Balik na tayo ng lamesa natin. Hintayin natin ito maluto. Hindi kumain na tayo. Boom! Pare, heto na yung ating napaluto. Nandito tayo sa restaurant na New Climate Seafood Restaurant. Maraming salamat sa Código, ate. Ayan. Sabi ko nga, iba yung presyo ng pinamalengke natin, iba yung presyo ng paluto natin. Dito sa location 1 natin, so yung kanina is 1645. Oh, di ba? May calculator tayo galing kay ate. So 1645 yun yung pinamalengke natin plus yung cooking charge with ingredients. 1935 ate, no? 1935 equals 3580. So basically, lahat na nakikita nyo dito, 3580. Itong fried rice, syempre hindi natin kinuha sa seafood market yan. Meron na sila dito, tapos nung lato, libre. Sisimulan ko sa kanilang sinigang sa miso na maya. Oh, looks nice. Kuha ko sabaw dito. Itong maya, alam mo, hindi naman sa ano, mahal din talaga to eh. Kahit kumakain ako minsan sa probinsya, medyo pricey talaga to. Tingnan mo natin sabaw. Oh, nice. Oh, iba yung asim. Para sa matama rin. Manipis lang, salty. Tapos medyo lasang-lasa ko rin patis na ilagay. Tingnan natin yung isda. Pero minsan nagets ko bakit mahal yung maya eh. Iba yung karne, ang chunky, ang taba. Sobrang meaty. Perfect na luto, bagay sa sinigang. Alam sa sarap ng iisa pa ako. Uy, ito parang maganda tong parteng ito. Bago yan, kuha na ako ng crab fried rice natin dito. Mula sa ng fried rice. Ganyan din naman. Sobrang garlic niya. Hindi ko lang nakain pa, pero may mga crab meat talaga siya. Pero alam mo, feel ko imitation crab lang dito. Oo nga, imitation nga. So, bahala na. Imitation crab nga. So, feel ko wala. Pero masarap rin naman. Kuha ko dito. Lagay tayo dito. By this time with Maya. After paglalakad, paghahanap. Ang sarap lang din talaga kumain. Okay, next natin, punta tayo sa tempura natin dito. Marami-rami na rin, no? Kalahating kilo tempura. Okay, kuha ko din, kakamayin ko na. Dito sa tempura sauce. Okay ba yung timbre no? Tempura na dito? Dalawang texture. Isang texture na parang kamaron, which is makapal na layer ng harina. Tapos isang very flaky and crispy. Ano yung hipa natin? Sarap. Yung sauce natin, typical na tempura sauce. Parang toyo na medyo matamis. Yung natin, very meaty. Matamis-tamis ng konti. A good tempura. Is a good tempura. Okay, nakalimutan ko. Ito yung lato natin. Nakasalad lang siya. Lucky. Sibuyas, saka kamatis. Parang mga popping boba sa bibig mo. Sibuyas nandun. Suka nandun. Kamatis nandun. Just a nice palate cleanser. Let's
move on sa ating grilled scallops. Malalaking scallops dito. May nakuha natin. Mabait talaga si ate kanini. Medyo na-solidify lang dahil video ko ng video. So may cheese din siya. Cheers! Yung laki ng karne. Nataba. Madulas-dulas. Halatang galing kapis pa nga talaga. And yung cheese natin, nag-coagulate na siya. Sobrang solidified. Medyo buttery din siya. Sorry, baked scallops pala ito. Hindi grilled scallops. Isa pa. Just a masterpiece. Iisa pa ako. So far, to be honest, na-enjoy ko. Ito yung bestseller nila. Fresh Chinese adobo na pusit. Nataka ako, bakit siya Chinese adobo? Sabi ni Kuya Chef kanina, kaya siya Chinese adobo kasi parang Pinoy adobo lang din naman, pero may mga Chinese ingredients. Medyo iba nga. Ayun yung pinakayo ko pag may adobo. Yung malalaking bilog ng paminta. Pero kidding aside masarap siya. Sa lahat, may konting sourness siya galing sa suka. May konting katamisan din, and then the squid ink flavor nandun. The seasoning, parang mas spice siya ng konti. Para sa akin yung Filipino adobong squid is mas matamis. Ito mas maasim siya. So Pops, sa unang palengke natin kasama tong restaurant, ginastos natin 3,580. Kaya honest, malaki-laki ng serving. Marami-rami na rin. Mag-iisang batch pa tayo ng palengke. Siguro, order tayo ng lobster or crab. Di ko alam. At papaluto tayo sa iba pang restaurant para makita lang natin yung variety dito sa Dampa. Anyway, tara! Okay, Pops. So ngayon, mamamalengke tayo ulit. Maghahanap pa tayo ibang seafood na pwede natin paluto sa pangalawang restaurant natin. So nakita ko din sa stall ni Kuya. Leia Gina po. Ano pangalan mo, Kuya? Darwin po. Kuya Darwin, may pinapakita sa akin ditong... Ito pong oyster po na malaki. Uy! Malaki din po yung laman niya. Malay nyo po, makakuha po kayo ng perlas. Ayan, oo. Ang laki. Kano to, Kuya? Matanong ko. 150 po ang isang peraso. Pwede na rin, no? 150. Malaki na rin. I mean, sa Aklan, 30 pesos per kilo. Pero, I mean, the price. Ito galing Aklan din to, tama. Ay, sige, pila mo mataba, Kuya. Yan, may tips. Para makita ko Okay, po. paano, Kuya? Maumbok po yung dito, tapos palalim po yung dito niya. Yun, Ganun pala, malaki po yung laman niya. Pare, nandito tayo sa kabilang side ng Dampa dito sa Pasay. Ito yung original market talaga. So, papansin mo, dito more on palengke style talaga. Tapos, kung yung doon, sa isang tindahan makikita mo na halo-halong seafood, dito by stall, iba-iba yung seafood na binibenta nila. So, nakahiwalay yung bentahan ng crabs, nakahiwalay yung bentahan ng puset, lobster, isda, at iba pa. Anyway, hindi ko alam ano mahanap ko dito. Naghahanap ako ng lobster, naghahanap ako siguro konting crab. Biglang nakangiti nakangiti bigla, Nung narinig crab. Ate, balik kami, ikot lang kami. Ang ganda lang ng vibes, pare. Sobrang, dito palengke talaga. Oh, look at the array. Grabe, look at the array of different kind of fish. Ang colorful, look at that. May lapo-lapo tayo dito, may maya, may salmon. Dalawang piraso isang kilo o isang jumbo malaki. Yan, magkano isang jumbo? Ang tag price namin 2,500, bigay ko sa inyo 2,000. Per kilo. Oo. Ayun, 2,500 yan. Pero patayin na to, no? Opo. So ito, bibiling ko ito isang piraso, magkano yan? Ayan, titimbangin ni Kuya. Makita mo, fresh na fresh pa naman. Ayan, sige. So titimbangan ni Kuya. Kitang-kita, walang daya, Kuya, no? Ayan, kitang-kita on national YouTube. 3,540. So yan yung presyo ng isang lobster. Sige, tirahin ko na yan, Kuya. Pero mura na rin, no? Laki. Sa 2,500 yan, magkano di papatak yan, no? Okay, Pops, huling titignan ko ngayon is crab. Siyempre, magsisibo tayo, kailangan natin ng crab. Dito tayo. Actually, tabi-tabi ito. Ito, Manay and Manoy. Lilian, ayan si Mami. Meron din Christina, Boranday. Pare-pare sa Manay and Manoy. So, ano yun natin? Babae. Babae. Paano malaman babae? Yan. Pag lalaki, Malaman. malaman. Ano yung ate? Ano yung bading? Ano yung bakla? In between, mataba at malaman. Ito yung bakla. Pero hindi siya gano'n yung Oh. King crab ba yan? Ang laki. Magkano yan? Mamahal yan, 1.5. So magkano yun? Sa 1 Lalaki yan, no? Opo, malaki. Ano ba mas masarap? Babae at lalaki? Ang maganda ngayon, lalaki ang kainin. Mainit. Ganun ba yun? Bakit? May kinalaman sa climate change yung ano? Kasi tumuro ang cholesterol, babae. Ay, sige. Ay, anti-cholesterol tayo. Anti-cholesterol. Tumatanda na tayo eh. Ay, thank you. Salamat kaayo. Next step natin, of course, magpaluto na tayo. Pero hindi ko pa alam kung saan. Maghanap tayo ng kakainan. Okay, Pops, nakahanap na ako ng paglulutuan nitong iba't ibang seafood natin. Ito yung Young Mama. So dito mo lalagay. Tama ba, Kuya? Dito na lang? Kuya, ano pang mga okay na luto dito? Sir, meron tayong may sauce po. Pwede Oo. butter garlic o kaya sweet chili.
And then, after nito, pasok tayo sa kusina. Tignan natin yung konting cooking action. Tara! So, una, itong ating fresh lobster. Okay, so, ginugupit-gupit muna siya. Natin makita kung anong itsura, kung mataba nga ba talaga. Oh, nice. Mataba ba? Parang payat. Sakto lang. Okay, hindi siya mataba, hindi siya payat. Oh, nice. Uy, ito. Parang mas malaman to. Mas maliit, pero mas malaman. Woohoo! Ang init pala nun. Napaso din si kuya. Okay, pare. Luto na yung talaba natin. Oh, nice. Steamed garlic lang din talaga. Okay, pare. Ito yung butter garlic na crab natin. Garlic goes in. Margarine or butter. And then, binuhos na yung ating crabs na in-steam. Let's walk it out. Konting asin, MSG, seasoning. It goes in. Oyster sauce. Oyster sauce goes in. Then, the action begins. Boom! Okay, luto na. Ganun kabilis. Boom! Ooh, nice! Okay. Luto na yung lobster natin. Okay, Pops. Ito yung last seafood natin, last location natin. Anong pansin ko? Lahat ng pagkain dito, gigantic. May gigantic crabs tayo dito. May gigantic oysters tayo dito. At syempre, yung 3,500 giant fresh lobster natin. Grabe. Just me, yung parang sanggol na yung laki. Para pwede mo na siya ihele at kantahan ng mga nursery rhymes. Sobrang laki. Anyway, mamaya tayo dito. Punta muna tayo ng oyster. Sige, tikman natin. Ito, steamed lang to. Wala pang garlic. Medyo na-dry na siya dahil nag-video-video kami. It's not as fresh na gusto mo. Medyo dry yung pinaka-oyster niya. Medyo in-expect ko slimy. Medyo in-expect ko lasa ng dagat. Pero ito hindi. More on dry side. Pero kung malaki sa malaki, malaki siya. Parang feel ko more on kumakain ng tahong. Ito naman, steamed garlic. Tikman natin. Parang kumakain ng tahong. Pagkaluto, harap. Punong-puno ng bawang. Yun na yun. Okay, next natin. Ito yung butter garlic natin. Alam mo, gusto ko lang tikman yung sauce muna. Dahil niluto ito eh. Ayan, butter garlic. Sobrang lapot niya. Parang ito yung sauce ng chicken wings ah. Definitely more on the sweeter side. More on margarine flavored rather than butter. Garlic, yeah, of course, nandun. Pero sige, nandito tayo para sa crabs. Sabi, uy, kita mo naman. Sabi ni ate, ito daw yung lalaking crab. Mas malaman daw to. So, tikman to. Hindi ko alam kung anong parte yun. Kinain ko na lang. So, mas madali siyang kainin. Alam mo to, be honest, masarap kumain ng crab eh. Ang hindi lang masarap yung paghimay tsaka pagkuha ng karne. Pero bahala na, tikman natin. Okay, malaman-laman naman siya. I mean, yung mga balat ako nakain. Pero yung karne niya, manamis-namis. Ang hirap lang talaga kainin, maniwala ka. Hindi lang talaga marunong kumain at maghimay ng crab. Usually, nagpapahimay ako sa nanay ko. Pero in all honesty, malaman-laman na siya. So, ko try itong side na to. Oh, look at that, all of that meat. Okay. I want to get all of that crab meat. Ito lang nakuha ko dun. Pero I mean, all honesty, masarap siya. Uy, ito yung claw natin. Masarap to. Madaling kagat to. Badbara natin ng sauce. Sobrang buttery niya. Yun yung madaling kagat. Sobrang meaty. Kung hinahanap mo karne, yun talaga yung pinakakarne. Okay pare, it's time to devour this gigantic fresh lobster. Haha, ang laki. Hindi ko lang paano sisimulan. Alam mo, nakikita ko usually ginagawa nila. Pinupugot nila yung ulo. Hala na, di ko alam sana. Kailangan kong ipersa. Kailangan kong gamitin yung calisthenic skills ko dito. Wow. Oh, soups. What the? Oh my. Grabe yung karne. Kala mo laruan. Gigupitin natin. My God, ito na. Konti na lang. At aandar ang ating jeep. Oh, shit.
Shooks, look at that. Oh my, grabe. Ito pinakamaling lobster na hawakan ko. Grabe yung karne. Okay pare, di ko alam. Alam mo, excited ako eh. Ito yung pinakamaling lobster na nahawakan ko at madadapo sa labi ko. Bahala na, cheers! Oh, wow. Ganun pala ang texture pag sobrang laki. Sobrang muscular niya. It's fatty, sobrang bulky niya, sobrang kapal, sobrang muscular. Yung flavor, may konting katamisan siya, may konting slime texture na parang kumakain ka ng seashell. So, ko try itong side na to, yung makarne. Nakakita na ako ng mga stars. Nakakita ko na yung Pluto. Nakakita ko na yung Neptune, Jupiter. Grabe no, overwhelm ako. Parang feel ko hindi totoo to. Para siyang hipon on steroids, pare. Ang laki, sobrang chunky niya. And then all of that meat, may konting sweetness din siya. Gusto ko siya tikman sa bandang paa. Dip natin dito, parang toyo. Tapos may sili rin. Basically toyo. May konting asukal. Tik muna tayo sa karne. Tingnan mo yung ulo pala. Nakalimutan kong banggitin. I-dissect natin. Ay, teka lang, parang may nakukuha ako. Oh, wow. Ito ba yung utak? Ito yung utak ng hipon. Grabe. Parang butter. Parang uni. Parang sea urchin. Look at that. Tikman natin konti lang. Wow. Ito lasang, parang uni nga rin, no? Lasang dagat. Grabe, alam mo, 95% lasang uni. Parang butter talaga. Sobrang slimy. Lasang dagat. Uy, pang klase. Nakakatakot. Nakakain ako ng lobster sa Sulu. Nakakain na ako ng lobster sa Palawan. Sa iba-ibang luxury buffet. Pero ibang klase to, pare. Fresh from the market. Diretso sa kusina dito. So katulad kanina, malengke tayo kanina. Tapos dito pinaluto natin sa Young Mama Restaurant. Anyway, ang tanong, Pops, magkano yung paluto? O overall, Pops Chewy, magkano ginastos mo lahat sa isang araw na to dito sa Seafood Dampa, dito sa Pasay? Boom! Pare, dito nagtatapos sa ating Seafood Dampa food trip. Ang tanong, Chewy, ang tanong nyo lahat, magkano ginastos mo? Ang ginastos natin ay 10,055 pesos. Panigurado, uy, Chewy, ang mahal niyan. Oo, mahal naman talaga siya dahil kita mo naman lahat ang kinain natin from the first restaurant, sobrang dami nun, tapos malalaki rin yung serving. Yung pangalawang restaurant, konti lang yun pero ang ihigante. Ako para sa akin magiging honest ako sa inyo, hindi siya mura. Hindi siya affordable, pero reasonable. Nakapunta na tayo na iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Masasabi ko, oo naman, di hamak, mas mura yung mga seafood dun. Pero syempre, logistics pa yun papunta dito sa Maynila. May mga binabayaran silang renta, may binabayaran silang logistics, may binabayaran silang yelo. Yung mga restaurant sa kinain natin, yung mga pinamilihan nating seafood stall, hindi naman ako kinurakot, hindi naman sila nag-overprice para sa akin. At syempre, sana natutunan nyo rin yung mga tips na binahagi, lalo ni Ate Bangs kanina na dito, pag first timer ka, kailangan mo mag-canvas ka muna. Dapat hindi mahina yung loob mo. Huwag kang magpapabudol. Kumbaga, dapat decision mo lahat. Pera mo yan, pwede ka mang humindi o pwede kang hindi bumili. Kailangan handa yung bulsa mo, kailangan handa yung utak mo, at higit sa lahat, kailangan handa yung tiyan mo. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na ito. Mag-subscribe sa Chewy Show. Pag di pa na-subscribe ako si Chewy, dito sa Seaside Dampa, Pasay, nagsabi, stay safe, good night, and good bye. Bang! Grabe. Ang daming lobster, ang dami ko na nakikitang stars. 10,000 pesos, oh my God.